Hi everyone, welcome to my short vlog and morning shift duty ako from 6 a.m. to 6 p.m. So ang ginagawa ko ngayon is umiinom ako ng energy drink as my breakfast. Of course, mag-outfit check muna tayo kasi feeling Barbie ako, bakit ba? So we have 2 babies today. Ang routine kapag may mga anak is kukunin mo na yung mga gamit ng baby sa relative para ma-prepare na ng mas maaga. First catch ko si baby as a bago ko sa nursery area, pero of course, meron pa ding guide ng mga seniors. Bagong area, bagong adjustments, pero hindi naman ako ganun nahirapan kasi may guidance naman ng mga seniors and ayun nga, they really made me feel welcome. Kaya sobrang grateful na din ako and blessed ako sa part na yun. Actually, nung na-hired ako sa hospital na pinagtatrabahuhan ko is, the first rotation ko talaga is nursery, pero nalipat din ako after a week sa ibang area. Kaya, yung skills, yung knowledge ko sa nursery noon is hindi pa ganun parang kalawak. So, ngayon is pang 4th month ko na sa trabaho and lagi kong nare-remind yung sarili ko na wag kong masyadong i-overwork or i-pressure yung sarili ko kasi lahat naman tayo is nagsisimula sa hindi natin alam hanggang sa ma-master natin yung isang bagay. Like, it do really takes time para makita natin yung progress natin na kaya na natin, na confident na tayo sa ginagawa natin. So, ito yung baon ko, yung vegetable salad, yung nabili ko sa ka-workmate ko. Wala na kasi akong time na mag-prepare kasi nga morning shift duty ako. So, after ng lunch namin is bumaba muna ako sa pharmacy para kunin yung mga stocks and i-replace yung mga nagamit ni baby kanina. Since sa second floor yung nursery, kailangan ko pang bumaba dito sa first floor which is yung pharmacy para kunin yung mga stocks. Nung unang hired ko dito is sobrang mahiyain ako sa lahat ng staff dito sa ospital. Pero just like my knowledge and skills sa aking pagtatrabaho is nakapag-adjust na din naman ako sa aking environment. Pang-morning ka ngayon? Pabalik na ako ng nursery nito. Dala-dala ko yung mga replacement and yung stocks na na-request. So, papunta ng nursery is madadaanan yung ward. Kaya, pumunta muna ako dito sa ward para bisitin si Ma'am Vanji. So, hi to Ma'am Vanji. Siya yung head ko dun sa may ward down, sa ward 2, dito sa ospital. Si Ma'am Vanji yung isa sa mga nag-guide sa akin and nag-enlighten sa akin kung ano ba yung mga dapat kong gawin, especially nung nasa ward ako. So, i-share ko na din sa inyo na pang-apat na area na tong nursery na na-rotatean ko. Yung first is yung OR, second yung ward down, tapos na-ward din ako sa taas, tapos ngayon sa nursery na ulit ako. And masasabi kong okay naman yung experience ko sa hospital na to. And masasabi kong nag-grow na din yung knowledge ko in different areas. Pero hindi ko naman masasabi na confident at alam ko na lahat. Kasi everyday may bago kang matututunan dito sa work ko. Every time na bago ako sa area is natatakot akong magkamali sa gagawin ko or sa actions or sa words ko in everything that I do. May times na mali, may times na kulang sa ginagawa. But then, grateful na din kasi may mga nagre-remind na seniors kung ano yung mga pagkukulang ko. After a few minutes nung pagbalik ko sa nursery is pinag-room in ako ng baby. So makikita nyo naka-pink ako ng face mask tsaka hair cap. Alam nyo bang binili ko pa yan sa Shopee para mukha akong Barbie kasi feel na feel ko talaga siya. Every time na mag-room in kami kay baby, kay mother is nagbibigay kami ng health teachings and encouragements, especially yung mga vaccines na nabigay na din kay baby. In that way, yung mga mother and yung parents is aware sa kanila kung ano yung nangyari or ano yung binigay namin kay baby. After ma-room in sa ward si baby is tuloy na kami agad sa ward para mag-endorse ng charts. Since morning shift ako hanggang 6 p.m. lang ang duty ko. So, mga 4:40 nakabalik na kami dito sa loob ng nursery and malapit nang umuwi. So, ang ginagawa ko dyan is nag-i-inventory checklist ako dun sa mga stocks kung may mga kulang ba or dapat i-replace. And syempre, thankful ako ngayong araw kasi benign lang yung naging cases namin. Tapos, na-room in na din agad yung mga baby.
Sabi ko talagang fulfilling yung araw na to kasi first time ko nag-catch ng baby, first time ko ding naglagay ng swero, and successful naman by the guidance of my seniors. And yung mga senior ko, nag-offer pa sila ng sarili nila para mapag-practicean ko sa paglalagay ng swero. Kasi dun pa lang is hindi ako ganun ka-confident. And natapos ko yung maghapon na to na tawa ng tawa kasi sobrang kukulit ng mga seniors ko kahit na magkakalayo kami ng age. Yun. Parang punong-puno ng tawa yung maghapon ko. Kaya hindi nyo naman nakitang stress ang mukha ng first. So, in that way pa lang or that situation, sobrang blessed na ako na natapos ko or pumasok ako ng walang stress. Hindi man ako na-stress kasi alam kong may guidance, may tutulong sa akin, and may magre-remind sa akin sa work. After work, nandito na ako sa labas ng ospital para maghintay ng jeep. So, it's either susundiin ako ng kapatid ko or magko-commute ako mag-isa. Kasi wala naman ako ibang sasakyan. Kaya ang choice ko lang is mag-commute. Kapag ganito is like, naiisip ko or parang kinakausap pa si Lord na, Lord, sana soon meron ng sariling sasakyan para pagpapasok or pauwi ng work, hindi na nababasa ng ulan. So, thankfully, it's rainy season ngayon pero hindi naman ako naubutan ng ulan. Thank God kasi hindi umulan hanggang sa makauwi ako, diba? Tingnan nyo naman, white na white ang shoes natin tapos mababasa lang ng ulan. So anyways, that's all for today. I hope na masundan pa itong mga short vlogs ko ng more videos about sa work or ganap ko sa life. So that would be all, everyone. Thank you so much!